Praise. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. May we ask everyone to please stand up. Pag tayo po ay magsimula ng magpulit sumamba sa ating Diyos na buhay. Praise God. Can I hear a shout of praise?
give you all glory, honor, and praise. We thank you, God, for all the things that you have done in our lives. We thank you, God, for the victory that you have given us. Thank you for making us more than conquerors. Thank you for making us victorious in every way. Hallelujah. God deserves a shout of praise. A shout of praise to the King of Kings and the Lord of Lords. The King of Majesty. Hallelujah. Hallelujah. We just praise you. And we just magnify you in this place. There's no other name worthy of our praises. There's no other name worthy to receive all the glory, honor, and praise. Only the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let us take this time to worship our God. Yes, Lord God. So much gratitude. Thank you, God, for reminding us of all the great things that you have done and about things to do in our lives. Hallelujah.
are, Lord. Tunay kang ang dakila, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na tapat na kailanman ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat dahil minsan pa, Lord, dinala mo kami sa lugar na ito upang ikay pasalamatan, upang ikay papurihan ang aming buhay, Panginoon. Because, Lord, you deserve everything from us, Lord. Kayo po ang Diyos naming itinatanghal sa lugar na ito. Kayo po ang Diyos naming pinapupurihan. Kayo po ang Diyos naming dinadakila. Panginoong Jesus, walang iba kung hindi ikaw lamang. Let your name be always lifted up in this place, even in the life of your people, in the name of Jesus. Lord, we thank you for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness sa buhay po namin, Panginoon. At wala po kaming ibang gagawin kung hindi ang ibalik sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba ng aming buhay. Everything, Lord, we owe it to you, Lord. Salamat, Panginoon, at sa oras mo ito, patuloy po kaming nananahan sa iyong banal na presensya, Panginoon. Patuloy po kami pang nagtitiwala sa paggalaw ng iyong presensya sa lugar na ito. Lord, let the mighty moving of your Holy Spirit be upon in this place. At hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng nalulupaypay, sa lahat ng may problema na pumasok sa lugar na ito, lalabas kami na matagumpay dahil ikaw ang Diyos namin mapagtagumpay, Panginoon. Lord, all the answers of our prayers, Lord, alam namin magkakaroon ng katuparan sa lugar na ito. Lord, we claim it by faith right now, God. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na tunay ang kumikilos sa lugar na ito. Tabihan mo, Panginoon, ang bawat kapatid ko na nais makinig, na nais magpaturo sa iyo sa araw kong ito. And upon preaching of your word, Lord, we claim the revival, we claim the restoration, we claim the answers of all the answers of all the prayers na tumakanak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, in your presence, Lord, there is fullness of joy. At hayaan mo, Diyos, sa oras kong ito, patuloy po namin itaas sa iyo ang aming kapatid na gagamitin mo sa lugar na ito upang magbahagi ng iyong salita. Lord, dalangin po namin, siya po'y patuloy mo ng nilukuban ng iyong banal na dugo. At hayaan mo, Diyos, let your anointing flow upon her life in the name of Jesus. At ikaw po ang patuloy na makita sa kanyang buhay. Ma-deliver niya po ang iyong salita ng may kabanalan, ng may patuloy na pagtuturo sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat ng marami. Hayaan mo sa lugar na ito habang kami ay nakikinig sa iyong banal na salita. Lukuban niyo po ito ng iyong banal na dugo. Let your blood, Lord, surround this place. Cover this place with your most precious blood. And no works of the devil will prosper in this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. We claim po namin ngayong araw na ito na kayo ang Diyos na sasagot, na kayo ang Diyos na aming makakasama, na kayo ang Diyos na tunay ng tapat na nagmamahal, at minsan pang mararanasan namin ang walang hanggang pag-ibig mo sa buhay ng iyong anak. Lord, isama mo ang bawat isa sa amin sa parada ng iyong tagumpay, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. We worship you. We glorify your name. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Ito po aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen. And amen. And amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap pong magpuri, napakasarap pong manalangin, at napakasarap pong sambitin ng ating Diyos na buhay na kasama-sama natin sa oras pong ito ay talagang mararanasan po natin. Amen! Praise God! Isang mapagpala at matagumpay pong araw sa bawat isa. I believe everybody is excited to hear the Word of God for this afternoon. Pero bago po ang lahat, nais po namin na ma-recognize po yung sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasama po namin sa lugar na ito ang aming mga bagong kaibigan na alam po namin ito po ang pasimula ng kayo po ay aming mga kasama sa paglakad bilang
may tunay ng relasyon sa ating Panginoon. Wala pong itinataas ng mga relihiyon ang Jesus is Lord Church, bagkos ang amin pong iniuudyok at nilalapit sa inyo ay ang relasyon upang magkaroon po tayo ng tunay na relasyon individually sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Walang iba sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen! So, bago po ang lahat, nais ko pong tawagin isa-isa at may I request everybody na i-welcome naman po natin sila ng mayroong Lord Alive ito siya Spirit na pagpalakpak. At habang po tatawagin ko ang pangalan nila, nais ko po silang pahilingan kahit tumayuma lang po sila para makita po namin ang inyong magdagagandahang mga mukha. Ayun. Unahin po natin, madami po tayo ngayong mga bagong kaibigan and I believe ito po yung plano ng Panginoon. So, sa una po tatawagin ko si Sister Maria Cristina Tolosa. Si Sister, ayun po. Praise God po, Sister. Welcome po. Si Sister Cynthia Sinao. Ayun. Praise God. Sister Irene Soriano. Ayun. Praise God. Welcome po, kapatid. Si Charlene Bihag. Asan po siya? Andun po. Sis, welcome po. Si Sister Belinda Ganofis. Tama po ba? Praise God po. Welcome po, sis. Sister Jonah de la Cruz. Asan po si Jonah? Welcome po, kapatid. Alam ko pong nandito po kayo sa amin kasama-sama dahil may layunin po ang Lord sa buhay nyo. And Sister Janice Gabiugo. Garigo. Okay. Sige po. Welcome po, Sister. Sister Jonah Ann Arellano. Ayun po. Praise God po. Welcome po, Sister. Sister Jasmine Ganalon. Asan po siya? Praise God. Welcome po, kapatid. Yan na po ba ang pinakamalakas nating welcome na palakpak sa ating mga bagong friends? Si Sister Maribel Badajos. Ayun po, Badajos o Badajos. Asan po siya? Ayun po. Welcome po, kapatid. Sister Sharon Joy Ramel. Praise God. Welcome po, kapatid. Si Sister Isabel Jose. Praise God. Talagang mahal na mahal po nila ang SG. I love SG sila. And Sister Alma Luna Alam. Asa po siya? Kapatid, welcome po. And Sister Mariving Quezon. Mag-aari niya po ang buong Quezon. Ayun, welcome po, kapatid. And last but not the least, Sister Trixie Gayadan. Asan po siya? Welcome po, kapatid. So, nakakatuwa pong isipin. Patuloy po natin ipanalangin sila. At alam ko po na makakasama pa po natin kayo dito. Masarap po ang maglingkod sa Panginoon. Amen! So, by the way po, ang Jesus is Lord Church ay isa lamang po sa more than 50 countries na mayroon pong gawain ganito na wala pong ibang itinataas kung hindi ang pangalan lang po ng ating Panginoong Jesus. Amen! So, yun lang po. And bago po tayo, alam ko pong excited na ang bawat isa na makinig ng salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, may I request everybody to rise up at awit po tayo ng isang awiting ini-welcome natin ang everybody. Minimum 5. Alamin po natin ang kanilang pangalan para po alam natin ang pangalan ng ating mga kapatid. Ayun.
tayo makakaupo na, pili po tayo ng upuan na talagang convenient tayo para po hindi tayo inaantok. At alam ko pong sa araw pong ito, sa hapon pong ito, hindi po tayo antokin dahil tayo po bibigyan ng maraming revelation ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, tawagin na po natin ang ating speaker of the day, ang ipinadala po ng Lord na walang iba kung hindi ang ating kapatid na masipag na magagawa ng JIL Church Singapore. Please welcome Sister Sherwin Agustin. Nasaan po Sister Sherwin? Ayun. Praise the Lord. Welcome po, Sister Sherwin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Talaga po sa lahat ng bagay may mga first time. Amen. Mahirap po talaga yung napag-iiwanan. Sama sa iwan kasi. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Nabati niyo na po ba yung katabi niyo? Baka pumunta ko kayo sa likod kanina, hindi niyo nabati yung katabi niyo. Nabati niyo na po ba? Amen. Sabi nung kanta, ganyan nga ang buhay. Kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Sino po yung aming pong mga naimbitahan bagong kaibigan sa hapon pong ito? Taas nga po kami, mahilingan po ba kayong tumayo? Yung ating pong mga bagong kaibigan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. May I request everybody to just offer a prayer for them? Mag-pray po tayo para sa kanila. Napaka-special po nila. Alam ko, dinala po sila ng Panginoon dito through the life of their friends. Amen. Sige po tayo pa yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa hapon pong ito na ipinagkaloob po niyo sa amin. Salamat sa buhay ng aming mga bagong kaibigan na dinala mo po sa lugar na ito, Lord. We believe, Lord, that it's not by accident or it's not just an instantaneous thing that this happened, oh God, but you have the divine appointment for their soul, oh Lord. We pray, Lord, that you will continue to move mightily in their hearts, open up their spiritual understanding, at patuloy na sama-sama po kaming makinig ng iyong salita sa araw po ito. We pray, Lord, that your mighty Spirit will work wonders in the midst of us sa hapon po ito. Paghalian mo ang aming pong mga buhay, we glorify you and we honor you. Salamat sa buhay ng aking pong mga kapatid na dinako mo sa lugar na ito. Continue to bless them exceedingly and abundantly beyond measure, so that at patuloy na maranasan nila ang buhay na may Kristo sa kanila pong mga puso. We glorify you and we honor you. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Shall we give a clap of offering to God? Praise the Lord. Sige po, pwede na po kayong makaupo. Hindi po namin kukunin yung mga binigay po namin sa inyong mga balutan. Yan po ay courtesy of our church, sort of memorabilia po, para mas ma-remember niyo po. Hopefully, yung mga ating po mga bagong kaibigan, this will not be the first time that they will be here, but this is a start of our relationship. Kagaya po natin, yung mga nandito na, let's invite more souls para po yung mga bakanting upuan na nandyan sa tabi po natin ay may fill up. Amen? Amen? Dineklara niyo na pa ba yung isang upuan na yan ay para sa aking imbita? Amen? Amen. Amen. So, ngayon pong hapon, I was tasked na, alam niyo, hindi ko talaga gustong makasama itong pulputin ito sa lugar na ito. Gusto ko lang ito sa fifth floor, okay na. Amen. But God has a wonderful purpose para po sa ating lahat. And I'm so honored po na nandito po kayong lahat. At I believe God has prepared the seed. Amen? Pinapare niya po ng seed, which is the Word of God. And He has prepared our hearts. Amen? Kasi kung may seed lang pero hindi prepared ang ating mga puso, wala rin pong mangyayari, di ba po ba? Hindi po magkakaroon ng kahulugan or to experience the full blessing of God through the power of His Word. Amen po ba? Amen. So, ang ating pong tema sa kabuuan ng JIL Singapore, I just have to mention, the Lord is our banner. Ang ating Panginoon, the Lord is our banner. And in line with this, ito po yung gusto ko pong i-share po sa inyo ngayong gabing ito is, ito pong question na ito ay tinanong po ng aming pastor during one of our prayer and fasting. No, every end of the month, we have our prayer and fasting gathering. So kung available po kayo, pwede po kayong sumama. Ito po yung isang natanong niya ano yung isang normal Christian
lifestyle. May lifestyle ba ang buhay Kristiyano? Meron po ba? Or boring na Kristiyano ka? Dapat prim and proper. Di ba? Dapat banal na banal ka. Dapat sumisinag yung ulo mo. Di ba? Kristiyano ka? Mga ganun, di ba? Amen. Pero meron po bang normal Christian lifestyle na pag nakita sa buhay mo, it will manifest really as the Lord is our banner. Makikita sa buhay po natin. And ito po yung i-share ko po ngayong gabi, umaga po ito, ngayong hapon po ito, the normal Christian lifestyle. Yan. Inside and outside. O, kung mapapansin po ninyo, dati may palabas na lifestyle of the rich and the famous. Alam niyo po ba yung palabas na yun dati? O hindi nyo na maalala? Or masyado nang matagal? No? 1980s, no? The lifestyle of the rich and the famous. Yung mga bahay, magagandang kotse. But sa ating po mga Kristiyano, what is a normal Christian lifestyle? What will set you apart from the rest of the world? Amen? What will set you apart from the rest of your friends who doesn't know the Lord Jesus? Ano ang kakaibang meron ka na wala sa iba? Amen? Pare-pareho naman po tayong may problema. Pare-pareho tayong nangangailangan. Di ba po ba? Pero ano ang kakaibahan? Anong meron ka? Bakit may sinasabing the normal Christian lifestyle? So, ang teksto ko pa ay kukunin natin sa Galatians chapter 5 verse 16. Yan. Galatians chapter 5 verse 16. Ito po natin, no? The normal Christian lifestyle. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 16, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Sabi doon, mag-walk po tayo sa buhay ng Espiritu. No? Kasi ang mindset po natin lagi, when we think of a Christian life, ano po yun? Oh, I'm going to the church every Sunday. Okay? Aatin ako ng prayer meeting every Thursday or midweek service every Wednesday. Meron akong life group every Monday, Tuesday, and Wednesday. Diba? Meron akong life group. Meron akong practice. Meron akong care group. Yan. Merong prayer meeting. Minsan, nai-equip po natin yon sa isang normal na buhay ng Kristiyano. And I believe yung paglilingkod po naman sa Panginoon, talagang normal na buhay na po natin yon bilang mga Kristiyano. Di ba po ba? Pero ito po yung sabi ng isang Kristiyano. Kristiyano na po ito. Sabi niya, I am a believer. Okay? He believes in the Lord Jesus who has risen from the dead. Alam ko yung Bible eh. Naniniwala ako sa ating Panginoong Jesus na namatay siya, nabuhay na ng muli, namatay para siya sa akin, and is resurrected, nabuhay siya. No? Nabuhay siya muli after 3 days. Pero sabi niya, bakit parang lupay-pay ako? Alam niya yung katotohanan eh. Alam niya sa puso niya. Bakit parang hindi ako makausad? Bakit parang pag pupunta ako sa church, I'm just going through the motion? Mechanics lang, pumunta ako, pumapasok ako, kumakamay ako. Pag sinabi ng pastor, itaas ang kamay, tataas ko. No? Aatin ako. Minsan pipikit. No? Minsan tuloy-tuloy na. Yung iba nagsisimula na, hello? Talent po kasi natin yan eh, no? No, ganun, parang ganun yung buhay Kristiyano. No, gusto natin parang, sabi nung isang Christian believer, author po siya ng isang libro, bakit ganun ang buhay ko? I don't experience, parang wala akong passion. Diba? Parang wala akong passion. Parang wala akong nararamdaman. I'm just going through the motion. No passion, no excitement. Okay, masabi lang na Kristiyano ako. In the end, sinabi niya, siguro I'm just a Christian because I'm thinking it's just my way out of hell. Sinabi niya yun, kasi baka natatakot ako, baka totoo yung hell. Kaya tinanggap ko na ang Panginoong Jesus. Kung totoo yun, sino ang mawawala? Di ako din. Diba? So, ganun lang yung mindset niya. Or maybe, kaya nung in and out siya sa church, oh, it's just gonna be me filling up one space in the parking lot. Parang ganun yung objective niya. Dadalhin niya na, pupunta lang siya doon, para lang i-park yung car niya and it's just be another Christian lifestyle. Ganun po ba yung buhay po natin? Walang excitement, parang, oh sige, attend. Naimbitahan ng kaibigan, attend.
No? Na makikita kami ng kaibigan ko sa Lucky Plaza, pero dadaan daw siya sa RTLC, so attend. Kung manggagawa ka, sabi ni Pastor, every Wednesday dapat may attendance ang worker. So attend. Pero walang tunay na encounter sa Lord. Is your Christian lifestyle like that? Di po kayo makasagot Diba? Parang, minsan napaano nga ako, oo nga, ano. Is your Christian lifestyle like that? Nothing but ministry, nothing but just attending the church. Hindi po. Hindi niyo naman tunay na buhay ng Kristiyano. Amen. Hindi po all comfort ang buhay ng Kristiyano, but it's so wonderful. It's a beautiful journey with the Lord. But Christian living. Sige po, tignan mo natin itong susunod na slides. Yan. Ito po ang sinabi, ano? Christianity is not a religion nor a philosophy, but a relationship and a lifestyle. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yun? No? Ang isang buhay Kristiyano ay hindi isang systematic religion na just going through the motion. Hindi siya isang philosophy, but Christianity is a relationship and a lifestyle. Relationship po kanino? Sa Diyos. Okay? Sa Diyos. Kaya po napakaganda po akong ibig sabihin ng prayer. Ang prayer daw po ba is your intimate relationship with God. Siya lang nakakaalam. No? Yun po yung ibig sabihin ng buhay Kristiyano. Sabi mo ng isang eksperto, pinuprove niya ho yung resurrection ng ating Panginoon. Si Richard Gowen, marami po siyang mga sulat. Sabi niya, lumalakad yung babae. Sabi niya, bakit ang saya-saya mo? Bakit ang saya-saya mo? Because I have Jesus in my heart. You have Jesus in my heart. Huwag tigilan mo ko niyan, ha? Sabi nung, stop saying that, ha? I'm so used to Jesus in my heart. No? I don't want to go to I don't want to investigate another religion. Sabi mo ng babae, I'm not asking you to investigate a religion. Because Christianity is all about a relationship with the living and powerful, majestic God. Amen? Now, if you have a relationship with that kind of God that you know, magiging lupay-pay ka pa po ba? Magiging lupay-pay pa po ba tayo? Siyempre, hindi na. Amen? Kaya yung minsan tayo mga Kristiyano, alam lang natin, atin tayo ng church, no? Minsan wala tayong, sige, atin tayo ng life group, pero walang buhay. No? Parang hindi pumapasok sa, yun, parang nagpipreach si pastor, no? Yung iba nalulungkot nga po ako, yung iba parang hinihele lang no? Hinihele. You don't have the excitement of, totoo kaya yung sinasabi ni pastor, saan bang verse yan, no? Pag sinabi niyang John chapter 14 verse 16, hahanapin mo. Pag sinabi niyang John chapter 3 verse 20, Ephesians chapter 3 verse 20, hahanapin mo. Kasi gusto mong makita, ma-investigahan, totoo ba itong sinasabi? Baka mali naman yung sinasabi ni pastor. Amen? Huwag po ninyong limitahan yung capability natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Yung wag po tayong maging kontento na every Sunday dito lang tayo kumakain. No? Kailangan may personal Bible study po tayo. May personal encounter with the living God. No, kanina po ang topic po namin kanina is having a devotional life. I was tempted na bigyan yung mechanics about devotion, paano mag-devotion. No? Kailangan may place ka, hindi ka ma-istorbo, kailangan may constant timing, frequency, consistency, kailangan sinusulat mo, minimemorize mo. Pero walang buhay. Until I realize, ang effective devotion life is an open heart to God. Amen? Kailangan may personal encounter ka during your devotion. Kailangan mayroon kang attentive mind para naririnig mo yung sinasabi sa'yo ng Diyos. Sabi nga yung devotion ko, kompleto naman no? 1 year Bible study, 1 year reading the Bible in 1 year, natutupad ko naman. 1 verse at a time. No? Nababasa ko naman, one Psalms a day. Pero walang buhay. Walang dating. How much more yung mga hindi nagbabasa? Di parang patay talaga. Di ba?
Amen. So sabi doon, Christianity is a walk with Jesus. Sabi niyo nga po, Christianity is a walk with Jesus. Amen. No? Christianity is a walk with Jesus. It is a personal encounter with the living God. A life of total commitment with the Lord. Sige po yung next verse po. Next slide po. Yan po. Normal Christian lifestyle is a walk by the Spirit. But kaya po sinasabi doon sa Galatians chapter 5 verse 16, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kasi ang kala ng iba, pag walk lang, parang walking in the park eh. No? Parang kontento, comfort, no? Lakad-lakad. Pero iba ho ang walking with God. Kailangan, hindi ka nauuna, hindi ka nahuhuli. Sabay kayo. Amen po ba? Amen. So, a life of total surrender. No, hindi lang mga Kristiyano, hindi lang pasayaw-sayaw, hindi lang pakanta-kanta, hindi lang pataas-taas ng kamay. No, it is a relationship because you could be doing all those things without even meaning it in your heart. Di ba? You can have church but you don't have Christ in your heart. No, yun po yung mga nakakalungkot. At minsan hindi ho natin alam na nangyayari yun sa atin. Kaya minsan tatanungin nyo, bakit ako talunan? Bakit para akong walang buhay? Kasi you don't really encounter the very presence of the living God. No? Patulog-tulog, minsan. Di ba? Okay, what does it mean? Sa sunod pong slides, what does it mean to walk in the Spirit? Okay, what does it mean to walk in the Spirit? Paglakad sa kasama ang Espiritu ng Panginoon. Sige po, susunod po. Ayan, ito po yung definition ni Charles Stanley. Okay? To walk in the Spirit is to live, ano yan, moment by moment. Bawat segundo. Hindi o isang araw lang, hindi every Monday, Tuesday, Wednesday lang, hindi every Sunday lang, hindi every May Life group lang. No, it is a moment by moment independence upon Him, sensitivity to His voice, and obedience to Him. So, hinighlight ko po yung tatlong words. Walking with the Spirit means dependence, being sensitive to His voice, and being obedient. Kuha niyo po? Amen? Ang mode po ng language natin ngayon, English, Tagalog, ano? Meron po bang foreigner? Sorry, hindi ko po natanong kanina. Lahat po tayo foreigner? So, English po tayo, hindi po tayo English service ngayong hapon. Okay, so we can go on. So, a walk with the Spirit is a life of total dependence. Okay? A life of total sensitivity to our God. Walking by the Spirit of God. Maya-maya po makikita po ninyo bakit kinakailangan kayong mag-walk and how you will walk. Kaya wag po kayong matutulog. Amen? Wag po kayong matutulog, pumupungay-pungay na iba eh. Yung iba tumatango-tango na eh. No? Amen. Amen. So, walking by the Spirit, sabi po dun, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Sa NKJV po, ang sabi, the lust of the flesh. Okay? Tingnan po natin, ano po ba yung bunga ng pagkakaroon ng Espiritu ng Panginoon. Galatians 5, verse 22 to 24. Next verse po. Okay. But the fruit of the Spirit is love, okay, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, ang dami mo palang bunga na dapat nakikita sa bawat isa. Okay? Isipin po ninyo, sabi doon, singular lang po yan, fruit. Okay? Fruit, isa lang. Bakit po? Kasi, hindi po pwedeng meron kang kindness, goodness, pero wala kang joy. Tanyo po, mabait ka nga, hindi naman para totoo sa'yo. Faithful and gentle ka nga, wala kang mang peace. Diba? Kaya po, napaka-simple ng Word of God, napaka-ano niya po. Kaya isa lang po, dapat package deal yan sa buhay ng bawat Kristiyano. Kung may patience ka, may goodness ka, no, may faithfulness, may gentleness, merong self-control. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Ano po ang meron? Nakikita nyo po ba ang bunga? Fruitful?
Amen, ano? Amen. Lahat po tayo, walang Kristiyano, walang bunga. Amen? Minsan lang di makita. No, parang yung aratiris, sabi ko sa lolo, lolo, bakit eto hindi na namumunga yung mangga mo? Kasi anak, hindi ko napausukan yung nakaraang taon. Kaya walang bunga. Puro dahon. No? Yan po yung bunga ng meron kang spirito sa ating pong, meron po tayong spirito ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Yan. Isa sa mga favorite verses ko po ito. You are God's masterpiece. Created in Christ Jesus to do, ano po? Good works. Yan pong good works, yung sinasabi po dyan, that we should walk in them. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Yung mga good works, hindi lang po yan mabubuting gawa. Okay? Hindi lang po dahil mabuti ka. Yung good works, pati po yung mga kasama nyo sa bahay, nakikita yung good works nyo. Parang kakaiba ka. No? Hindi pa lang po ang pag-isang white Kristiyano, hindi naman out of this terrestrial, parang ET, extraterrestrial. Wala ka nang pakialam sa mga kasama mo. Kasi alam ko yung Bible eh. No? Alam ko yan, alam ko yan, hindi dapat nakikipag-usap. Di ba? Ang walking with the Spirit is being also sensitive that your good works will be influential to others. Dahil ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, kakaiba yung lasa ng adobo mo. Di ba? Kakaiba yung tinola na niluluto mo. Kasi pag inahanda mo, may joy ka. Amen po ba? Amen. Kaya po, minsan naano sila eh, bakit ang dami-dami mo ng problema, pero parang ang saya-saya mo. Hindi ka naman may sayad. Di ba? Hindi ka naman mukhang may sayad. Pero kasi nga yung fruit of the Spirit, may peace ka, may joy ka. Because you have the Spirit of God within you. That is the normal Christian lifestyle. Yan po ang totoong buhay ng isang Kristiyano. Hindi po yung buhay na nasa alapaap na walang problema. Okay? But it's a life of everyday, moment to moment, being sensitive of the presence of God in your life. Okay? Yun po yung buhay Kristiyano. Minsan po, naimbitahan po kami ni Brother Bong sa isang birthday party. Yan, hapon po yun, si Brother Bong po yan. Basta birthday party yun. Di medyo napaaga yung dating namin. Mga isang oras. Siyempre, nag-prepare pa yung mga may bahay. Di sumigaw. Pinapark ko ni Brother Bong yung sasakyan, di bumaba ako. Eh, malapit lang po yung bahay dun sa kalsada. So, may sumigaw. Sabi niya, ayan! Sabi nga nung ni nanay, alam ko kasi boses ni nanay, yung pong may birthday, o yung kamag-anak ni may birthday, sinabi ko na sa inyo, itali nyo yung mga manok. Sinabi ko na sa inyo, takpan nyo tong nilulutong ito, nabinasa na tuloy. Ano na yung kakainin ng mga bisita? No? Tapos biglang may sumagot, Nay, nandiyan na ako si Brother Bong. May kasamang artista. Biro lang mo yan, edit ko lang. Hindi ko nga sinabi sa inyo na kung sinong artista yun. Or mukhang lalaking artista. Sabi niya, Nay, nandito na si Brother Bong. Ay, Brother Bong. Sinabi ko na sa inyo, tali yung mga manok. Gano'n, no? Sinabi ko na sa inyo, tali yung mga manok. Tingnan, kakainin ng mga bisita. Biglang naging tender, no? Ganun naman po kasi tayo, di ba? Di ba? Kinuwento nga ako ng isang pastor on the way on a conference. No? Sa isang aeroplano. Sikat po itong pastor. Sabi niya, bakit ba laging orange juice na lang ang iniinom ko? Sa flight o apple juice. Bakit hindi ko i-try yung mga wine? Yan, di ba may mga wine na in-order sa aeroplano, di ba? So, order siya, what do you want, sir? Stewardess. Nag-isip muna siya. We have, what do you have? Talagang pinapapasok na yung what do you have? We have apple juice, we have orange juice, we have white wine, we have blue wine, red wine, sir. What do you want? Meron pa silang alcoholic na, yung isang single shot lang. Yung katabi niya, yung siguro 3 rows, nag-order ng wine. Di dumaan sa harapan niya. Nakamoy niya ngayon yung wine. Pastor. Siyempre, hindi pa siya sabi niya, I never drink wine even before. Sabi niya gano'n.
Sabi niya, "What do you want to have, sir?" Sabi nga ng stewardess. Sabi niya gano'n, orange juice. Orange juice. Sige, orange juice. On the way to the flight, pagtapos niya po, kinukuha niya daw yung luggage on top sa aeroplano. Tinapik po siya nung nasa likod. "Oh wait, Pastor, I know you. I'm going to your church. I'm supposed to buy the books in your library. No? I'm supposed to buy your books in the library. I'm sitting behind you. And I saw you." Sabi na naman. "And I'm so grateful that I meet you." Paano kung ininom niya yung wine? Or naglasing siya? Hindi man naglasing. Pero di ba hindi magandang ba totoo? Di ba? So, ganun din naman po ang buhay Kristiyano kasi moment by moment. Kaya alam mo, Kristiyano tayo eh. Meron tayong normal Christian lifestyle. Amen po. Minsan ho, nagpunta ako sa isang opisina dito sa DFA. Doon ho sa window, may matanda. Kailangan ko na ho yung papeles para doon sa clearance. So, kasama po namin sa bahay. On that window, meron pong isang empleyado, kasi naka-uniform siya. Pero siguro elderly na, mga retirement years na. Mga 60 to 75, gano'n mga edad. So, nandun ako sa harap, nakapila ako sa kanya. No? Hindi ka man lang niya tanungin. Ibang klase to ah. Hindi ka naman niya tanungin. Ang worst pa, kumuha ng tasa ng kape. Kumuha ng tasa ng kape, dala niya yung Manila Times. Sa harapan ng window, binubuklat habang ina-enjoy niya yung kape. Tatlo na ho kaming nakapila. No? Ang prinsipyo ko kasi, pagka malapit na, malapit na talaga, nagbibilang ho ako. Yeah. Pero hanggang 10 lang. Hanggang 10 lang. 1, 2, 3. Pag ito hindi ako umayos tong empleyado na to, nabi kong ganun sa, di nakaganyan ako. Biinom pa rin siya ng kape niya. Maya-maya po, siguro nasa number 6 na ako. So malapit na talaga. Kasi matanda eh, kailangan medyo igalang mo. Nakakahiya namang mag-create ka doon ng away. Hindi mo ba ako papansin? Parang tempt na talaga ako. Umuusok na ako siguro yung tenga ko tsaka ilong ko. No? Pero nung mamaya-maya ako, number 8 na ako number 8 na. Malapit na talaga. No? Maya-maya ako, dumating ho yung kasama niyang empleyado nasa likod. Uy, nakilala niya. Nakilala niya po kami. At tinulungan niya po kaming hanapin yung papeles na hindi na kailangang kausapin yung matanda na nandun. Amen? Ano po yung matutunan po nating lesson dito? It's being aware of the right attitude. Kasi minsan iniisip natin, karapatan ko to eh. Diba? Dapat ako ang pinagsisilbihan mo. Pero hindi ho pala ganun ang isang buhay Kristiyano. Kaya may patience eh. Amen po? Amen. Sabi nga sa tayong trabaho, hindi ka ma-promote. Ikaw naman yung trabaho ng trabaho. The Lord knows what you're doing. Diba? You are serving the Lord who is the maker of heaven and earth. Hindi yung heaven and earth na pinumina. The maker of the heaven and the earth. Your Father is in heaven. Alam niyo ang ating Panginoong Jesus dun sa John chapter 17, He made a prayer for you and me that you will be protected from the enemy. Amen? Guhan niyo po yung prayer niya na yun. Highly priestly prayer sa John chapter 17, that you will protect them because they are in the world. Okay? Amen po ba? Amen. Sabi ko doon, ang Christian living is a product of a Christian thinking. Okay? Kung ano yung pinapasok nyo dyan, yun ang ipinapabuhay po natin. Amen po ba? Christian living is a product of Christian thinking. Okay? Ano po ang realidad? Ito, pupunta na po tayo sa medyo malalim. Yan. Ano po ang realidad between you and me? What makes you different from the rest? Why can you have the victory and be an overcomer sa lahat ng problema nyo? Ano ang meron ka na wala ang iba? Okay? Sabi po doon, it is, like po, next slide.
The reality of what is in every Christian is the promise of the Holy Spirit. Okay, tingnan nyo nga po yung katabi nyo ulit. Baka nakapikit na. Tapikin nyo lang. Diyan po, abang tinititigan nyo po yan, meron po yung Holy Spirit. Amen? Lahat po ng Kristiyano na totoong sumamba at tinanggap ang ating Panginoon, there is a promise, Holy Spirit. Okay, minsan hindi ho natin masyadong kumbaga hindi natin napapag-usapan, ano? Kasi minsan ang Holy Spirit parang na-equate lang natin sa gift of tongues. Pag nagta-tongues filled with the Holy Spirit. Pero yung normal Christian lifestyle is filled with the Holy Spirit. Amen? Amen. Ano po ang mga proof sa Biblia, in the living Word of God? What is there a proof that you have the Holy Spirit? Naniniwala po ba kayo na meron kayong banal na Espiritu na kasama nyo? Amen. So, sabi po doon, indwells in every believer. Okay? Indwells. Hindi lang po yun nasa superficial, nasa loob. Okay? Indwells. If the Spirit of Him who raised Jesus, sabi po sa Romans chapter 8, verse 11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, okay, nananahan siya sa inyo, okay, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Naintindihan niyo po ba yung kagandahan ng verse na ito? Dati tayong patay. No, we don't long for things of God. We are spiritually dead. But because the Spirit was put upon you and dwells upon you, you are now spiritually but then, alive. Alive. Pero spiritually asleep eh. No? Spiritually alive na po tayo. Minsan hindi yung nagmamanifest sa buhay po ng bawat isa, parang kaya lalamya-lamya lang, di ba? Kasi hindi nyo nare-realize what is the power inside of you. Amen? Naalala ko yung pamangkin mo nung kasama ko sa opisina. Pag dinadala niya yun, laging mayroong special suit yun eh. Sabi niya, I have the power today. Yung palang Avengers, may mga costume pala yun. Dumating siya isang araw, may Iron Man siya. Alam niyo yung sabi ni Iron Man, who are you today? I am Iron Man. I have the power. But your suit doesn't look like have any power at all. Yan lang. Sabi niya gano'n sa akin. But I am Iron Man. No? Tapos nung about 1 week, dumating naman siya, ang suot niya si Captain America. Meron siyang shield. Who are you today? I am Captain America. I have the power. No? Sumunod po, Incredible Hulk. Ang Incredible Hulk, yung maskara, na parang mayroon siyang malalaking dito, sabi ko, niyaman ng nanay nito no? Lahat, kumpleto siya ng mga power. Sabi niya, I am the power kids. Amen. Pero sa buhay ng Kristiyano, hindi mo tayo nakasuot ng mga ganon. Pero deep inside you have a supernatural power that is at work in you. Kailangan lagi tayo naka-plug. Para hindi lalamya-lamya at hindi tulog-tulog pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. So we have the power. Yung power na yun, hindi para maging magaling ka sa buong mundo. Amen po ba? But it's the power to bear, to live a life victoriously, to show the love for one another, to have the knowledge of the power of God, para mahalin mo, ma-share mo yung kanya pong salita. Okay? So, yun po yung katotohanan. Truth number 1, it indwells in every believer and testifies that you are God's children. Amen. Kayo po ay mga anak ng Diyos. Kasi meron kang spirito na kinukonfirm. Sabi sa Ephesians chapter 3, you were sealed. Sinelyuhan ka ng banal na spirito that you are God's children. Amen po? Amen. Nare-realize nyo, parang di kayo naniniwala. Sabi po doon, testify that you are God's children. For all who led by the Spirit of God are sons of God. Amen? Lahat ho ng tumanggap ng totoo sa ating Panginoon Jesus, He is given the most wonderful prize of all. No? You were purchased with the blood of our Lord Jesus
ang higit sa lahat, sinigarado pa ng ating Diyos na may kakayahan kang mamuhay sa mundong ibabaw nito kasi He will put the Spirit on you. For every child of God has the Spirit of God and dwells in Him and takes residence. Sabi doon sa Bible, takes residence. Naninirahan siya sa atin. Amen? And kaya minsan magugulat po kayo pag nag-share po kayo ng salita ng Diyos, parang kakaiba yung sinasabi mo, di ba? Parang hindi mo naman, saan kaya nang galing yun? Bakit ko nasabi yun? Because it's the power of God that is at work in you. Okay? Kaya kung wala kayong passion, yan. Parang okay lang, labas-pasok sa church, walang compassion, parang hindi naapektuhan, parang dull ang buhay. Checkin po natin, baka kailangan po natin maging sensitive. Baka kailangan po natin maging sensitive sa banal kasi nasa inyo na po siya. Yan po ang ganda ng isang Christian lifestyle. Amen po. Amen. Sabi po doon sa susunod po na verse, okay, ano ho ang ministry ng Holy Spirit sa atin? No? Sabi po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 16, no? And I will ask the Father and He will give you another helper to be with you. So instant, ang resident spirit is a helper. Yung helper po na hindi utusan. No? Hindi yung helper na utusan, ha? Helper, ibig sabihin niya, parakletos. It is the Spirit. Ang Holy Spirit po is a person. Hindi po siya thing. Because our Lord Jesus refers to Him as a He. Okay? Hindi siya thing, hindi siya si Yoda na may the force be with you. Hindi siya ganon, ha? It is the person of God within you. The person of the Trinity within you. Nakukuha niyo po ba? I really can maximize. Gusto ko pong i-maximize na, ma-implant po talaga sa atin yung katotohanan na yun sa inyo pong mga puso. Okay? Tayo po doon, no? You will have another help. He is the helper. Okay? Kaya pag may problema ka, pwede kang manalangin. Amen? And you are assured of your health kasi meron kang spirito ng Diyos sa'yo. Kaya tingnan mo, pag nalalangin po kayo, nagkakaroon po kayo ng peace. Kahit hindi nyo immediately nakikita yung sagot sa panalangin nyo. O kahit, parang yung sagot sa panalangin, iba dun sa pinalangin nyo. Because you know, you have a helper, which is the Holy Spirit in you. Siya rin po ang He's also the teacher. Siya ang nagtuturo. Sa'yo at sa akin, hindi po natin mauunawaan yung mga Biblia po natin if He will not enlighten our minds. If Holy Spirit will not illuminate, hindi nyo po siya maiintindihan. Hindi po natin ma-absorb yung truth about it. Hindi po natin siya ma-i-apply sa ating mga buhay kung wala ang banal na spirito sa atin. No? It will just be words. No? The Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down. Words lang po sa inyo yan. But if the Spirit of God is within you, the Spirit of God will illuminate that word. Mas maiintindihan niyo siya, yung shepherd, yung word na shepherd, yung word na lie down in green pasture. Hindi lang po siya mag-stir up ng imagination niyo na, nga, parang lumalakad ka lang sa damuhan. But the Spirit will convict you, this is what the word means. Kaya minsan, kahit sobrang dami na, pabalik-balik nyo lang binabasa ang salita po ng Diyos, in times of your need, makikita nyo parang kakaiba yung dating verse na to. Na-experience nyo na po ba yun? Because parang nagsasalita sa'yo yung word. And that is the Holy Spirit. He is a teacher. He will guide you. He will direct you in the path that you should go. Amen po. Minsan hindi ho natin yan na-appreciate sa ating mga buhay. But He is the one at work. He is the agency to which the will of God comes through you. Yung purpose ng Panginoon sa iyo. Because He is the same with God and our Lord Jesus. Amen po? Amen. So, ang ina po is i-put into remembrance the things of God. Put into remembrance the things of God. Sa John chapter 14 verse 25, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring into remembrance all the things that you have heard. Amen? Sabi po ng isang study,
20 minutes ko lang kayong makakasalamuhan ng 100%. After 20 minutes, baka yung isip ng iba nasa Lucky Plaza, yung isip ng iba, physically present but not absent spiritually, wala na, nakaupo na. Ang sabi po noon, ang retention ng tao within 72 hours is 5 to 10%. Pagdating po ng 72 hours. Sa palagay ko, ang GIL pagdating ng 72 hours, naaalala pa lahat. Kaya pag tinanong nyo doon, ano yung tinuro nung ating Bible study kanina? Ano yun eh? Ano nga ba yun? Pero ang sarap ng bihon, ha? Ang sarap ng bihon, tsaka yung salad, masarap. Parang nilagyan niya pa ng konting wine. Alala, no? Yung isang linggo, masarap din yung spaghetti. Ano nga yung tinuro kaninang umaga? Ano yung tinuro kanina sa Bible study? Amen? Kapag naalala niyo po, instantaneously mayroong mga issues sa buhay po natin, ipapaalala ng Panginoon kung sino siya sa inyo. Amen? I am what I am. I am the bread of life. I am the river of life. Yung mga things po na yun, hindi po natin kayang alalahanin yun with our puny mind. Diba? Hindi natin kayang alalahanin yun. But the Holy Spirit is the one putting that in our mind. Bakit kayo nakakapag-pray ng ganyan? Bakit kayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos na ganyan? Bakit ang mga life group leaders nakakapag-prepare ng Word of God? Nakakapag-exegete, nakakapaggawa ng homiletics? Ang ating pong pastor, nakakagawa ng ganun. Bakit nyo napipreach with power and anointing? Habang tayo po ay natutulog. No? With power and anointing, it's because of the work of the Holy Spirit. Kaya kahit natutulog ka, nagigising ka din kasi may work of the Holy Spirit. Amen? Yan po yung ginagawa sa atin. It indwells us. Ito yung realidad na gusto ko pong dalhin po ninyo bago tayo umuwi. At huwag niyo po sanang makalimutan. You have the indwelling Holy Spirit within you. You are the Son of God. Amen? Who teaches and tries to remember everything. No? May alala ko isang babae, no? Umiiyak siya sa isang parking lot kasi wala na siyang pang tuition sa kanya pong mga anak. God, you will provide. God, you will provide. Until makita niya yung ibon sa tabi ng kotse niya na nananginginain ng kapirasong biskwit. And he was reminded of Matthew chapter 6. Okay? Kung yung mga ibon na papakain ko, ikaw po kaya. Ikaw pa kaya. Amen? Ganun mag-work. Ganun mag-work. He will not be supernaturally drop on you the things. Mga supernatural na, meron pwedeng mangyari, pero God will work in His provision, in His wisdom and knowledge to work in your situation. Makikita po ninyo siya. The provision of God in your normal circumstances. Hindi pwedeng laging miracle. Amen? Hindi pwedeng laging Red Sea. Yung miracle ng Red Sea. Even the smallest. No? Even the smallest, kahit katiting lang yan, nakikita po ninyo na nag-work ang Espiritu ng Panginoon sa inyong mga buhay because you have the Spirit of God. Amen? Amen. Sige, tuloy po tayo. So, next slide po. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So, nagka-guiding po siya. Kaya pwede tayong manalangin. Ano po ba? Ito po ba dapat mapapangasawa ko o hindi? Crush ko siya, pero dapat po ba maghintay pa ako? Ayan. Ano po ba ang kurso na dapat kong kunin? Okay? Ito bang employer ko, dapat na akong kumuha ng bago? Pa o mag-stay ako? May mga questions and issues na gano'n, di ba? When you pray, He will guide you in the truth. He is our guide. Okay? And speak authority. And He will declare to you the things to come. Sasabihin niya sa iyo yung mga bagay na mangyayari. Exciting po ba kayo? No? Ganun ang ginagawa ng banal na spirito sa ating mga buhay. No? Yan po ang ganda ng pagandahan ng walking in the Spirit. A normal Christian lifestyle. Is may banal na spirito. Sumunod pong slides. Sabi po ng Psalms 32:8, verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Okay? Kaya wala hindi po pwedeng ang mga decision po natin, basta-basta na lang po natin ginagawa. Kailangan pinapanalangin.
Pastor, tulungan mo akong makapag-decide, tulungan mo ako. Tapos sasabihin ko pa, ikaw po ba nanalangin na? Kinausap mo na ba ang Panginoon? Ano ang sabi niya sa'yo? Hindi ko po napapanalangin Ipanalangin mo muna. Tapos, bumalik ka dito, sasamahan kitang manalangin ulit. Amen? Because you have not encountered. Hindi niyo po na-encounter ang Panginoon doon sa problema na yun. Baka meron siyang revelation na sa'yo lang. Yung pangako niya, sa'yo lang ibibigay. Kuha niyo po? Amen. So, I will instruct you and teach you in the way you should go. Okay? Kung kailangan yung pumunta ng ibang amo, okay lang. Basta ipanalangin. At ang desisyon na ginagawa po natin when it's done in the presence of God. Diba? Ang sabi po, diba? I will instruct you and teach you in the way you should go. So if you dwell in the presence of God, His desires will be your desire. Ilalagay niya yung desire niya sa desire mo. Kaya nagkakatugma kayo ng Lord. Amen? Sabi doon, I will counsel you with my eye upon you. Wag daw po tayong maging horse or a mule na walang intindi. Do not be like a mule, a wild horse po yan, no? Without understanding, which must be curbed with bit and bridle, I will not stay with you. Ang pinaka-importante kung gusto ko pong ito dito yung I will instruct you and teach you in the way you should go. Okay? Ang isa pong ministry sa atin ng Holy Spirit, next slide po, it convicts sin, righteousness, and judgment. Okay? He testifies about the Lord Jesus. Okay? Wala pong ginagawa. Ang Holy Spirit po, hindi niya po itataas ang sarili niya. Lahat po ng ginagawa niya, it will all point to our Lord Jesus. Okay? Kaya kung may naririnig kayo, mga boses na hindi nakaka-glorify sa ating pong Diyos, maging discerning po kayo. No? Sabi nga po di ba, napa-news po, hihiwalayan ng isang pastor ang kanyang asawa. Eh, sabi sa Bible, I hate divorce. Oh, bakit hihiwalayan? Amen? O kaya may nakita kayo, kayo mga nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Kaya makinig lamang kayo sa akin. Yan. Yun mga nakakatakot. Kaya, paano nyo mo yun madi-discern? It's through His Word. Okay? Pag alam nyo that something is not glorifying the Lord Jesus, it's not His Word. Okay? There are things around which the enemy could work at. Parang akala mo, nag-glorify ang Panginoong Jesus. Yung pala, member ka na ng kulto. No? Ang tinataas yung ministro. Okay? So yun po yun. Kaya kung may banal to guard the truth, babantayan niya kayo. Amen? Amen. But when the Helper comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who will proceed from the Father, He will bear witness to me. Because it will point to the Lord Jesus. Yun po ang trabaho ng ating pong Holy Spirit. Next slide po. It convicts us concerning sin, righteousness, and judgment. Ito importante. Na-i-enlighten niya po kayo pag pumunta na kayo sa bangin, malapit na kayong magkasala. Suddenly, there will be a conviction in you. Mali yung ginagawa mo. Di, konti lang naman to, i-adjust ko lang yung accounts. No? Para mag-balance. Di, konti lang to, paminsan-minsan lang naman, sasama ako sa barkada ko. Paminsan-minsan, pag binigay niyo na po ang kamay sa kaaway, He wants the whole arm. He wants the whole head. Diba? Parang mapapansin niyo, do you want orange juice? Tatanungin, or do you want red wine? No? Malapit na po doon, ano? Yung gano'n ng pastor, malapit na. Pero kinukonvict tayo. Kinukonvict ka. Oy, Maricar, malapit ka na, wag kang sumama dyan. Diba? Huwag mong samahan, huwag kang mag-bar hopping. Amen? Huwag kang maging chismosa. Masama yan. Di ba? Yun po. Gisingin niyo po yung katabi niyo, baka nag-miss na. Amen. And when He comes, He will sabi doon concerning sin, righteousness, and judgment. Kaya yung living a holy life, posible po yan kasi meron po tayong banal na spirito who convicts us. Para siyang alarm sa ating pong mga buhay when you are about there to commit
something that the Lord doesn't want. Okay? Or you're staying away. Okay? Kung ang guide niya para siyang GPS, no? Ang ating banal na spirito parang GPS, no? Pwede rin siyang maging warning signal. Okay? Sige po, sunod pong slides. Okay. He also, ito ang reality number 2. Ang reality number 1, the Holy Spirit indwells in us and testifies that you are the children of God. Amen? Pangalawa po, a sensing of the Holy Spirit is in your life. Pwede niyo siyang masense. Okay? Galatians 5:17. Ano po yung desires of the against the Spirit? Desires of the flesh are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you do not want. Lagi pong nag-aaway yan, yung flesh. Ang flesh po, it doesn't mean only the bones, tsaka yung ating pong mga buto. The flesh would mean your will, your emotion, the things that is in you, natatawag na po ang ating pong makasalanan, pero yung flesh that continues to fight, nandyan pa rin. Okay? Naintindihan niyo po ba? Okay, there's a flesh within you that fights the spirit. Okay, so they are in constant war. Okay? Next po. There's a great war between the spirit and the flesh. Okay? Kaya minsan susunod ba ako? Atin ba ako ngayon? Sasabihin ko na lang, masakit ang ulo ko, kuha na lang ako ng MC. No? Atin ba ako ngayon? Sasabihin ko na lang, umuulan. No? Yung mga katamaran minsan, di ba? The spirit versus the flesh. No? Yung fleshy desire po natin, nandyan pa rin yan. Minsan, umuusbong yan. Kaya you must know kung umuusbong na yan at kailangan yung na? Alam mo, ganon. Dapat nasi-sense nyo yan. Okay, spirito ko na naman ito. Anong gusto mo? Spirito ko o spirito ng Diyos? No? Pag spirito ko, nako, lagot kayo lahat sa akin. Diba? Ganon. So, nagwa-war yan. There is a war that's going on within you. Manood ka lang ng TV. No? Uy, ang ganda naman yung bag na yan. No? Kailangan meron din ako niyan. Yan, yung mga temptations, mga ganon. There's a constant war between you. Makita mo lang yung kagalit mo eh. Oh, ayan na naman siya. Diba? Ayan na naman siya. Yan, mga works of the flesh yan. No? Yan, works of the flesh. No? Ang works of the Spirit, yung kanyang sinabi natin, joy, peace, patience. And there's a constant war within you. Kailangan ihak nyo yan. Pag umuusbong, stop. Kailangan maging sensitive kayo. Amen po? The works of the flesh are evident. Ano po yun? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. Ang bigat, ano? May mga barang-barang ba dito? No? Yan ang mga works of the flesh. Fits of anger. Sino dito yung madaling magalit? O magagalitin? No? Sinabi ko na sa'yo, gano'n. Dissensions, division, envy. Oy, yung ulam ng kapitbahay kanina, mayroong pork chop. Bumili na naman sila ng bagong TV, sweetheart. Kailangan meron din tayong plasma TV, kagaya binili nila. Di ba? Yan, envy, drunkenness, orgies. And remind you, these are not all the full list and things like this. Kayo na lang po ang bahala. Ano pa yung mga bagay na yun na hindi pa kasama dito? No? I warn you before that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Seryoso po yun. No? Sige po, next slide. Okay, but the fruit of the Spirit, ito po yung sinabi natin kanina. Diba? Kindness, gentleness, goodness. Meron po ba kayo nun? Amen! Amen. Not in perfection, but we are working towards it. Right? Don't be in despair. Naku, parang hindi yata ako, Joe. Parang wala ako nung isa. Yung self-control. Kanina, kumain na ako ng fries. Ngayon, mamaya gusto ko na kumain ng fries. No? Parang alarm kasi siya, kasi he doesn't want you to hurt your body. No? Protection po natin siya eh. Amen. Sunod pong slides. Yan. How will you know that you obey the leading of the Holy Spirit? Sabi ko doon, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Paano po natin siya makikita sa ating mga buhay? Sige po, next slide. Okay, next slide po. The Holy Spirit leading could come to you as a reminder.
Okay? Reminder. I-remind ka niya of the things of God. Okay? Hoy, kailangan mo ipag-pray yan. Diba? Instant reminder yan, no? Pangalawa po, pwede siyang maging warning signal. May warning. Ganyan lang po nagsasalita ang banal na Spirit. How will the Spirit will work in you? I'm sure naranasan nyo na po yan. Amen? Warning signal. Yung barkada mo, hindi mo dapat sinasamahan. Okay? O kaya, sabi nga po, na nasa ICU. Okay? Nasa ICU kami. Or, sabi doon, mamaya ako na pa example doon, stop or warning signs. Baka kailangan mo nang itigil. Okay? So, it could come to you as a reminder. Pwede siyang warning. Warningan ka ng Panginoon. Stop. Red, stop. Okay? Pangalawa po, special instruction. Okay? I don't know if you notice, no? Kung mapapansin yung, meron kong salita, meron kong conviction sa inyo na ipag-pray ang inyong kaibigan. Amen? Na hindi naman nagsasabi sa inyo ng problema, pero especially in your heart, in your prayer, naranasan nyo na po ba yun? No? Special instruction. Ang gawa po ng banal na Espiritu, sabi, kagaya po nito sa isang kwento, sa 707, isang eroplano na bumaksak sa Alps ng France. Kasi nung tinignan mo yung box, hindi sumunod. Okay? Hindi sumunod yung piloto sa signal. Nung meron kasing emergency signal or merong capability yung eroplano na i-detect ang any warnings, any immediate danger. Sabi nung signal, sabi doon, increase altitude. Okay? Nagbi-blink, increase altitude. Ang nakita po kasi ng piloto, wala namang immediate danger. Okay? Yung pala a few kilometers or few miles from that, nandun na ho yung Alps ng France. Kaya po pag hindi natin sinusunod, okay, we can be in imminent danger. It could risk our life. So pwede po siyang reminder, pwede po siyang warning signal, pwede siyang special instruction. Minsan po sa ICU, comatose, brain dead, ang kaibigan po nila due to an accident. Okay, due to an accident. Wala, na po, brain dead. We're just maintaining her with the machine. Yung mga kaibigan na nagpipray, o mga kaibigan nandun sa may meeting sa ICU, the family's room sa ICU. No? Tinanong nung nanay, may nagtanong dun sa kwarto, is John a Christian? Kristiyano ba si John? No? Sabi nung isang kaibigan niya, alam mo, nung nasa Boracay kami, sinabi na sa akin ng banal na Espiritu na sharean ko siya ng salita ng Diyos. Pero hindi ko ginawa. No? Nung nakasama ko si John sa mall, kumain kami ng pizza, sabi sa akin ng banal na Espiritu, sharean mo ng salita ng Diyos. I-share mo ako sa Kanya. Pero hindi ko ginawa. Amen? Sabi nung kaibigan niya si Mary, Christian ba si John? Tumanggap siya? Sabi ni Mary, hindi ko siya sharean. Amen? Yun po yung mga times of moment na may mga special instructions ang Panginoon sa atin na kailangan yung immediately mag-obey. Maging sensitive po tayo. No? Maging sensitive po tayo. Ang sabi, meron pa kong isang nagpatotoo, no? Sa isang manggagawa sa church. Umuwi siya isang gabi. Duman siya sa isang 7-Eleven. Sabi sa kanya, bumili ka ng 2 gatas. Gatas. No? 2 lata ng gatas. Pero Lord, wala akong pagbibigyan niya, hindi mo na ako umiinom ng gatas. Sumunod siya. Sige Lord, bibigay mong 2 latang gatas. Sumakay siya sa sasakyan niya. Sabi niya, mag-drive ka dito sa Avenue 7. Okay? Yung Avenue 7, madilim. Maraming mga gangster. Lord, ba't mo ako dadalhin dito sa Avenue 7? Okay? Tumawid ka, nakikita mo yung bahay doon. Parang may special instruction siya sa Lord. No, dumarating po kasi minsan yun, no? Tapos kumatok siya doon sa bahay. Narinig niya yung iyak ng bata.
ano pa rin siya, naku Lord, parang natatakot na ako. Ano ba yung gusto mong gawin? No? So, dalhin mo yung gatas na yan, kumatok ka doon, at ibigay mo yung gatas. Amen po? Kumatok siya. Isang malaking katawan na lalaki. Ang nagbukas ng pinto, ang sabi sa kanya, yes, what you want? No? Di ko kopitiam yun, ha? No? Yes. And who are you? Wala ko siyang sabi-sabi, hindi niya ko kilala yun eh. No? Inabot niya ko yung gatas. No? Inabot niya ko yung gatas. Alam niyo, yung laking katawan ng lalaki, napaluhod dun sa pintuan. Testimony ho yun ng isang manggagawa sa church. Napaluhod siya. Tapos narinig niya, bang bukas, syempre bukas po yung pintuan. Narinig niya, honey, did God send the angels already? Sabi nung asawang babae, dumating na ba yung anghel na pinadala ng Panginoon? Kasi kanina pa ako nananalangin. Dahil wala na hong trabaho yung lalaki, wala na hong mainom na gatas yung anak niya. Kaya nagwawala, gutom na ako. No? Ganyan po ang work ng Holy Spirit sa atin. Okay? Kailangan lang po tayong maging sensitive sa kanyang leading. Minsan po, nung patotoo po, minsan, di ba, napapansin ninyo, bigyan mo ng pera yan. Lord naman, baka kung saan lang gamitin yan, ha? Di ba? O yan, nangangailangan yan. No? Bigyan mo yan ng pamasahe, kasi pag uwi niya yan, walang pamasahe yan, galing ng Bible study. No? Minsan may gano'n, pero minsan hindi natin napapansin. Di ba? Yung life group leader nyo, kailangan niya ng pera. Di ba? Baka kailangan nyo mag-share ng blessing. Ganun po kumausap ng Panginoon. Amen? Kaya maging sensitive po tayo how do you develop that? Special instructions, yun po, nasabi na po natin. Next slide po. It will inspire you to do things. Uy, ba't ang ganda-ganda ng gawa mo? No? Di, ginawa ng tatay ko yan eh. No, hindi. Gawa ko to kasi meron akong Jesus sa puso ko. Di ba? Ang ibang klase talaga yung beef steak mo. Ibang klase yung adobo mo. Di ba? Ang linis-linis talaga ng bahay. Di ba? Kasi nga po, meron po tayong inspiration. Nagiging ibang level. Yung miski ang paglilingkod po natin sa Panginoon, yung paglilingkod nyo po, pag-awit, pagsamba, panalangin, lahat-lahat po yan. Walang saysay yan kung wala ang banal na spirito. Amen? We all just be banging cymbals, clanging cymbals. Lahat ingay lang yan kung wala ang banal na spirito. Because the Holy Spirit will equip you. Siya ang nag-i-equip sa'yo para maging graceful dancer ka, para mas maganda yung kanta ng kinaawit mo. It's the work of the Holy Spirit within you. Amen po? So lastly po, yan, feed your spirit with the Word of God. Amen? Napaka-importante po. Kailangan ito. Sabi nga po ng isang narinabasa ko doon, those who feed on the Word of God must not starve. Okay? Yung kumakain ng salita ng Diyos dapat hindi ginugutom. Okay? Amen po? Amen. Dapat pinapakain nyo yan para yung pag umuusbong si flesh, no? Pag ganun pa lang si flesh, ganun nyo na agad kasi meron kayong Word of God within you. How will you become more sensitive to His calling, to His voice? It's through the prayer and the Word of God. Kasi dyan po umaangkor ang Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. Feed your spirit with the Word of God. Okay? Because you have the power, you have to be connected with the power. Sige po, next slide po. Ayan. Parang ito, nakita niyo po medyo malabo, ano? Parang kayong paru-paro na pilit lumilipad. Pero may mabigat na bato doon, no? No? Sabi po doon, no? It's hard to fly when something is weighing you down. Amen? Baka kung ano-ano ng boses yung because the sheep knows my voice and they follow me. Diba? Alam nyo yung boses ng Panginoon kasi alam mo ano ang ginagawa ng banal na spirito sa ating pong mga buhay. Next slide po. Yan. It's going to be hard, but hard is not impossible. Ang Christian lifestyle, sabi nga po it's not hard, it is impossible. Ang buhay Kristiyano ay mahirap, hindi lang mahirap, ito ay imposible. Kung wala ang banal na spirito na kasama po natin.
Amen? Hindi mo natin kakayanin ang mundong ito. You have an enemy that is more powerful than you are. And in the flesh. Amen? Hindi ho tayo design na lumaban in the spirit world. Na kayo lang. Kayo lang. Kailangan kasama ninyo ang banal na spirito. Sige po, last slide po natin. Ito po yung conclusion. Kagaya po kanina, no? Christianity is not a religion, a philosophy, but it is a relationship with the Lord. No? Naalala niyo po yung Philippine Airlines noong 1980 po yata. It's a connecting flight from Cebu to Okinawa, Japan. In the middle of the flight, there was a terrorist bomb that exploded. Okay, they were in the highest maximum altitude. Okay, naapektuhan po yung right wing, hindi na po makalipad. Babagsak po sila. Okay, so they call this tower, no? Sumagot isang Japanese. So hindi ho sila magkaintindihan, no? Nasa video, nasa YouTube po ito kung gusto niyo panoorin. Hindi sila magkaintindihan kasi Pilipino po yung Philippine Airlines eh. Okay? Pilipino, hindi sila magkaintindihan. After that, there was a great silence. Tapos po, nag-on na po yung radio and it was by the provision of God, meron pong sumagot na American base dun sa lugar na yan. Kasi dun mo sa Japan, merong American base. Okay? So he was the one who take over the communication between the Philippine Airlines and who answered for the Mayday. No? Siya yung tumulong dun sa Philippine Airlines. So where are you? Where is your altitude? Sabi ganun ng aeroplano, hindi namin kayang makarating sa lugar ng Okinawa. Please help us. Okay? Okay. Follow my step, my commands, step by step. Yun po yung sabi, no? On the communication. Okay, give me your, nakilala ko sa radar, it was the US military ang sumagot ng Mayday. Kasi hindi sila magkaintindihan ng Japanese. No? Sumagot, follow my step, follow my commandments, step by step. Okay, lower your altitude. Okay? In this certain altitude, in this certain cruise, turn your left wing. Okay? You will not be landing in Okinawa, but you will be landing in Naha Airport, which is a few miles away. Okay? Alam nila yung Naha Airport, nakikita ng aeroplane, nakikita ng mga pilot eh. Yung problema lang, hindi nila alam kung gaano ang gagawin. Okay? So the communication helped them to land the airplane safely. Amen? So nagland na po ang airplane. Palakpakan po lahat ang nasa aeroplane. Amen?